Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po muli ay sasamba sa ating Panginoon. Amen. Patuloy po tayong magpuri sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita. So bago po tayo makinig ng salita sa oras na ito, habang hinihintay po natin yung iba, manalangin muna po tayo. Anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon. Ang presensya po ng Panginoon ay hindi limitado. Amen. Hindi po siya limitado. Kahit saang lugar po tayo po ay pwedeng makaranas ng kapangyarihan ng Panginoon, ng presensya niya, maranasan natin sa ating pagsamba. So sa oras pong ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Salamat na ikaw ay mabuting Diyos, mapagpalang Diyos. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po dahil ang pagmamahal mo sa amin ay hindi nagbabago. Ang iyong pag-ibig sa amin ay laging sariwa sa bawat umaga. Marami pong salamat sapagkat ang kadakilaan ng iyong pag-ibig ay lagi naming nararanasan araw-araw. Salamat po, Panginoon. Kora bahashi kaya rahaya lahabashia rabakhaya rabashandaya rakia raha. Kora bahasi kiya rababakanda rabasiya rabakandaya rabahasi kiya rabaha. Kora basikiya rabakaya rabakiya raha. Kora babaha sikiya rabakaya rabakiya rabaha sikiya rabaha. Yarabakiya rabaha. Kora basikiya rabakaya rabasiya rabahaya rabahaya rabaha. Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong presensya sa oras na ito ay maranasan ng iyong mga anak na nanonood, mga anak mo na nakikinig sa araw na ito, at mga anak mo na patuloy na manunood dito, makikinig ng mga salita mo. Sila nawa ay ma-encourage, gumaling, Panginoon, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang idinadalangin ko sa oras nito, na ikaw po ay mangusap sa iyong mga anak na minamahal, na sa araw nito, Panginoon, ora baha sikiara bahaya rakia rahaya rahaya raha, ay hindi limitado ang iyong presensya. Lahat ay kaya mong abutin sa mga oras na ito, Panginoon. Ora bakia rabakaya rabakaya rabakia rabahaya rabaha sikia rabaha. Ora bakaya rabaha sikia rabahaya rabakia raha. Uya raha sikia raha yarabakia raha. Uya rabakia rabaha. Uya rabaha sikia rabaha. Uya raha. Uya raha. I speak blessing, Lord God, sa lahat ng nanonood, makikinig sa araw na ito. Ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya ay dumating po sa kanila, Panginoon. Salamat na sa bawat umaga, sariwa, ang iyong kadakilaan, ang iyong pag-ibig, pagmamahal sa aming lahat. Salamat na hindi ka nawawala ng sasabihin sa amin, hindi ka nauubusan ng mga pangako sa amin, at ang mga pangakong ito ay totoo at ito ay nararanasan namin, Panginoon. Lord, salamat ng marami sa araw na ito. Hayaan niyo po na buksan mo ang aming spiritual na mata, spiritual na isip, upang maintindihan at maunawaan namin ang iyong mga salita. Panginoon, hiningi ko ang espiritu ng kapahayagan, kaunawaan sa hapon na ito, sa araw na ito, Panginoon. Korabashi kaya rabakaya raha, kuya raha sikiya raha, kaya raha, shikaya rabakaya rakiya rabaha sikiya raha, kuya raha sikiya raha, kuya rabaha sikiya raha, kuya raha, kuya raha. Thank you, Lord. Praise you, worship you, Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Amen. So, sa oras pong ito, nais ko pong i-share sa inyo, amen, yung Psalms 103
verse 2 and 3. Amen. Pag-usapan po natin, yung topic po natin, God's will is healing. Amen. Kalooban po ng Panginoon, ano po ang kalooban ng Diyos sa atin? Ang kalooban po ng Diyos sa atin ay kagalingan. Yun po ang kalooban ng ating Panginoon. So, basahin po natin yung salita ni Lord. Sabi po ng Psalms 103 verse 2 and 3, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgive all your iniquities, who heals all your diseases. Amen? So, sa hapon pong ito, mayroon pong mga benepisyo. Mayroon pong benepisyo ang atin pong Panginoon sa atin. Sabi ng verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano po ba yung benepisyo ng Panginoon sa atin? Mga benepisyo natin na ibinigay ng Panginoon. Una po, isang benefits na binigay po ni Lord sa atin, benefits of our salvation. Amen? Benefits of our salvation. Sabi ng Matthew 8:17, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Ano pong sinasabi? Tinupad po ng Panginoong Hesus kung ano po ang propesiya ni Isaiah 6 years before his time. At the cross po, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Kinuha niya po lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating pagsalangsang, lahat ng ating kasamaan, anumang kasalanan. Ito po ay dinala niya. Maging po ang ating mga karamdaman. Hindi lang po niya kinuha ang ating mga kasalanan, kundi kinuha ang ating karamdaman o mga sakit, anumang uri ng sakit. Healing is part of the message of the gospel. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So sabi ng Psalm 103, uulitin ko po ulit, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Praise God po. Huwag po nating kalimutan yung mga benepisyo ng binigay po ng Panginoon sa atin. It is very clear from these verses po that there are benefits to our redemption. Malinaw na malinaw po dito sa verses na binasa natin na mayroon daw po tayong benepisyo, amen, na nanggaling po sa Panginoon. May benepisyo po yung pag-redeem po ng Panginoon sa atin. The same way po, kung naintindihan po natin, bibigay ako ng example na mga benepisyo na meron tayo. Di po ba alam natin, pag nag-edad ka ng 60 years old, tawag na sa'yo, senior citizen ka na. Senior ka na. Tapos, meron kang matatanggap na benepisyo mula sa government, meron kang matatanggap na benepisyo kapag kumain ka sa restaurant, meron kang 20% off, diba? Pag sumakay ka sa jeep, meron ka ding discount. Ang tawag po doon ay mga benepisyo po, no? May benepisyo po. May benepisyo po na binibigay sa atin ang ating gobyerno. Ngayon po, sabi ng salita ni Lord, meron din po tayong benepisyo na galing sa Panginoon. Kung dito po sa lupa, may mga benepisyo ang senior, may benepisyo po yung mga employee, no, mga employees po sa mga companies. Amen. Nagbibigay po sila ng mga benefits sa kanila mga trabador, kanila mga employees. But listen to this po. The greatest benefits come from what Jesus Christ has done on the cross. Hindi lang po 20% ang benepisyo
na ibinigay ng Panginoon o ibinibigay ng Diyos sa bawat anak niya. Mula po nang naligtas ka, meron pong benepisyong binigay ang Diyos sa iyo at sa akin. Hindi lang 20% off, hindi lang 10%, 50%, hindi. 100% po ang ibinigay ng Panginoon. Ito po ay nangyari sa krus ng Kalbaryo. Kakatapos lang po natin ng Holy Week, di po ba? So 100% po, kaya po ito ay napakadakilang benepisyo na ibinigay ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya po ang iyong kaligtasan, ang iyong salvation ay 100%. Hindi mo na kailangan nung itong nakaraang Holy Week, may nakita po ako, pinahihirapan ang kanyang sarili para lang mag-gain niya yung kaligtasan, mabawasan ang kasalanan. Hindi na po natin kailangan gawin yon. At bakit? Kasi sabi ng Panginoon, mula po nung niredeem ka niya, iniligtas ka niya, mula po nung ikaw ay kanyang, sandali na po, excuse me. Mula po nung ikaw ay kanyang tinubos, meron pong benepisyo ng kaligtasan, hindi lang 20%, kundi 100% na kaligtasan. Kaya hindi mo na kailangang dagdagan pa kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen po? So, the greatest miracle, the greatest benefits po na mayroon po tayo ay nagmula po sa Panginoong Jesus. No? Ito po yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ulitin ko. So, they are the benefits of our salvation. Besides being free, they are meet the deepest needs and longing of man. Amen? Yun po ang ginawa ng Panginoon. Di niya lang binigay ang kaligtasan. Maging po mula sa anumang mga pangangailangan, mga pinakamalalim na kakailanganin ng tao o hinahanap niya ay pinrovide na po ng krus ng Kalbaryo. Yun po ang ibanghelyo ng Panginoon. Amen po? Ano sabi ng Psalm 103? Isa po sa mga pinakadakilang benepisyo, God forgive us all our iniquities. Pinatawad daw po niya, according to verse 3, pinatawad ng Panginoon ang lahat, maliit o malaking kasalanan, ay pinagbayaran niya po ito sa krus ng Kalbaryo. Hindi 20%, hindi 10%, kundi 100% po ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi dyan, God forgive us all our iniquities. Lahat ng kasalanan po natin, lahat ng pagsalangsang natin, ay lahat pinatawad ng Panginoon. Kaya nga, tinawag po tayo, we are the righteousness of God through Jesus Christ. Amen? So that means everything is covered by the blood it means po everything is covered by the cross of Christ. So our past, present, and future sins, covered na po yun. Hallelujah! Di po ba good news yun? Maging yung kasalanan mo kahapon, ngayon at bukas, bayad na po yun. Paano po yun? Pwede na palang, bayad na pala, pwede nang magkasala ulit. Pwede na palang mamuhay sa kasalanan. No. Ito po ang magandang balita. Bagaman po tayo ay nagkakasala pa, di po tayo nabubuhay sa kasalanan. But just repent, confess kapag ka po ay nagkasala. And He will forgive you. Yun po ang gagawin natin. At bibigyan niya po tayo ng bagong simula. Kapag po ikaw ay nagkasala, ang kailangan mong gawin ay humingi ng tawad, magsisi sa kasalanan, sapagkat po, hindi po tayo nabubuhay sa kasalanan. Bagaman nagkakasala pa po tayo,
pero hindi po tayo doon nabubuhay. Ano ang gagawin pag nagkasala? Repent. Go back to God. Confess. Hingi ng tulong sa Panginoon na wag na ulit mangyari yung kasalanan na yon, na mapagtagumpayan yun, ma-overcome mo. Hallelujah! Yun po ang magandang balita ng Ebanghelyo ng Panginoon. So pag yun po ang ginawa natin, confess po tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, tayo ay patatawarin sa lahat. And He will cleanse us. Sabi ng 1 John 1:9, He will forgive us and cleanse us sa lahat ng karumihan o pagkakasala na ginawa mo. So, pwede ka po ulit magsimula. So, ang pagsisisi ay isa sa mga dakilang pagpapala sa buhay dahil ito ang naglilid po sa atin na bumalik sa Diyos at sa mga kaparaanan po niya. So, hindi po masama ang humingi ng tawad, ang magsisi. Hindi po ito kawalan sa atin. Kundi ito po yung maglilid sa atin para manumbalik tayo sa Panginoon, para makitang muli natin yung mga kaparaanan niya, yung mga ways niya. Amen po ba? So yun po, no, isa po sa benepisyo, ulitin ko, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Lahat. Isipin mo na lahat ng ginawa mong kasalanan. Yes. Lahat. Tama yung naririnig mo. Lahat ng iyong kasalanan ay 100% pinagbayaran ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ay benepisyo na ibinigay po sa atin. Ang kaligtasan po ay benepisyo na binigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At isa pa pong benepisyo, verse 3, another benefits po, equally important as the first. Okay? Pareho pong kasing importante nung benepisyo ng kaligtasan. The Lord heals all our diseases. Ano daw sinabi dyan? Tayo raw po ay pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman, mga sakit. So, God's will is healing. Ano po ang kalooban ng Diyos? Kagalingan. Pag may karamdaman ka, ito agad ang iisipin mo. Ito ay benepisyo 100% na pinagbayaran ng Diyos ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, pag nanalangin ka ganito, salamat sa 100% na kagalingan sa araw na ito in Jesus' name. At yun nga po ay matatanggap mo. Kasi sabi ng salita niya, isa pong benepisyo, the Lord heals all our diseases. Lahat po. Lahat ng uri ng sakit, sabi ng salita ng Panginoon, kahit po yung mga hindi natin nakita sa Biblia, hindi nakasulat sa Biblia, mga sakit, mga sari-saring sakit na lumalabas po ngayon, sabi ng salita, are all covered by the blood of Jesus. Lahat po yun ay binalot na, covered by the blood of Jesus Christ. Lahat po yun, pinagbayaran na, 100%. Grabe pong benepisyo to. Sa mundo, may mga benepisyo po tayong natatanggap, tulad ng example ko po kanina, tulad ng senior. Yun po ay mga 20%, 10%, 15%. Ito pong benepisyong ito, pag ang Panginoon po ang nagbigay ng benepisyo, 100% lagi. Di po ba good news yun? Amen? So, napakabuti ng Panginoon. Kaya po, hindi na natin ito kailangang pagdudahan pa. Kung paano mong hindi pinagdudahan yung salvation mo, na pupunta ka balang araw ng langit, ganun mo din po, paniniwalaan na lahat ng iyong sakit ay, anong nangyari? Pinagaling na ng Panginoon. Ang Diyos po ang dakilang manggagamot. So, ang ating manunubos po, amen, dinala po niya lahat ng uri ng sakit sa kanyang katawan so that we might be delivered
from them all. Lahat po daw ng uri ng sakit, nasulat man o hindi nasulat sa Biblia, o lahat ng mga bagong pangalan na sakit ngayon na naririnig po natin, lahat po yun ay kinuha na ng Panginoon. Para po tayo ay mapalaya sa lahat ng karamdaman, maliit o malaki man. Yun po ang magandang balita. Kaya naman po ang ating kaligtasan ay hindi lamang espiritual. Tandaan niyo po yun. But physical as well. Yun po ang ating benepisyo na natanggap sa Panginoon. When He was punished on the cross, we were completely set free, not 20%, not 10%, but 100% free from all sin and sicknesses. Praise God. Di mo ba? Praise God. Kasi, grabe, 100%. It is finished. Kaya sabi ni Lord, no, ni Jesus, it is finished. So, 100%. Tayo po ay pinatawad sa ating kasalanan. Sa lahat daw. Ulitin ko lahat. Sa lahat ng sakit. So, there is forgiveness of our sins and healing for our bodies. So, isa pong benepisyo, ulitin ko. Anong benepisyo ng Panginoon sa atin? Hindi kayo makasagot, di ko kayo marinig. Pero alam ko, narinig po ninyo na sabi ng salita ni Lord, ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ng iyong kaligtasan, ay ang kaligtasan. Ang benepisyo ng Panginoon na binigay po sa iyo at sa akin ay ang kaligtasan. At ang pagalingin tayo sa lahat ng uri ng sakit. So ngayon po, kapag hindi po tayo lumakad doon sa benepisyo na yun ng Panginoon, hinayaan nating mag-take over ang sakit sa ating mga katawan, hindi po tayo makatake over sa mundong ito, sa kaharian ng Panginoon. Hindi po tayo magagamit fully ni Lord kasi ang katawang lupa natin ay may sakit. Hindi po yun ang perfect will ng Panginoon sa atin. Amen? So, kaya gusto po ng Panginoon, huwag po nating kalimutan. Sabi ng verse 2, don't forget ang alin daw, yung mga benepisyo na ibinigay ng Panginoon. Unang benepisyo, isa sa mga benepisyo, tayo po ay niligtas ng Panginoon. Yung salvation po ay benepisyo na ibinigay ng Diyos sa atin 100%. Pangalawang benepisyo, isa sa mga benepisyo na ibinigay ng Panginoon sa atin 100% ay yung kagalingan. Dahil ang kalooban po ng Panginoon ay healing. Kaya kung may karamdaman po kayo, hindi lang po to nagre-represent sa spiritual healing, maging po sa physical healing ay available po ito. Ito po ang tinutukoy ng Panginoon sa kanyang salita na huwag nating kalimutan. Araw-araw po, remind ourselves kung ano po yung benepisyo 100% na ibinigay na ng Panginoon sa atin upang this year makapag-take over po tayo, mag-take over po tayo sa ating kagalingan, sa ating health, sa ating kalusugan. Don't allow the enemy to take over your body. Amen? Huwag mo pong hayaan na siya ang nagmamaniobra sa templo ng Panginoon. Huwag mo siyang hayaan na siya ang nasusunod kung ano ang nararamdaman ng iyong katawan.
Paalisin mo siya, palayasin mo siya, and remind yourself, don't forget the benefits of the cross. Anong benefits ng cross? Ito po ay ang kagalingan na available ngayon at sa lahat ng tao. Kung ito lamang po ay paniniwalaan po natin. So 100% it is finished. Amen. 100%, hindi 20% yung kagalingan na ino-offer ng Panginoon po sa atin. So ngayon pong araw nito ay bulay-bulayin po natin itong verse na itong binasa natin hanggang maging totoong-totoo po ito sa'yo. Hanggang maging malalim na malalim to sa'yo. Kasi sa akin po itong tinuturo kong ito, talagang ina-apply ko to sa buhay ko at talagang nararanasan ko yung benepisyo ng kagalingan, yung benepisyo ng kaligtasan. Talagang na-experience namin to ng buong pamilya ko. Pag mayroong karamdaman na umaatake sa mga anak ko, aatakihin ko din sila ng pananampalataya at inaalala ko ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo na 100% yung kagalingan ay para sa amin. Kaya yun po ang nagmamanifest. So, this year po, mag-take over po tayo sa mga health po natin. Huwag na nating hayaan ng kaaway ay patuloy na lamang tayong bigyan ng sakit. Huwag. Always remind yourself every day, Lord, salamat sa benepisyo ng kaligtasan, salamat sa benepisyo ng kagalingan, Panginoon. Inaangkin ko ito. Ina-apply ko ang dugo ni Jesus sa aking katawan. Lahat po ng parts ng body mo, isa-isahin mo, Lord, sa aking mata, sa aking tenga, I plead the blood of Jesus Christ dahil ito'y 100% pinagbayaran na ng Panginoong Jesus. So this week po, no, let's meditate this word. Hanggang po, pag mayroon kayong mga pinagpipray na may sakit, maging sayo, pag may atake ang sakit, hindi na siya tatagal pa ng ilang araw, 3 araw, o ilang araw. Kundi, ngayong araw mismo ito, umaatake pa lamang siya, ay hindi na siya makakapasok sa katawan mo. Amen po. So, nawa po sa oras na ito, nakatulong po sa inyo ang kapahayagan na ito na lahat ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay binipisyo po na ibinibigay niya sa atin, sa kanyang mga anak. Ano po ang kailangan para matanggap? Ito ay tanggapin, paniwalaan. I-apply mo araw-araw, i-declare mo to araw-araw, para ito po ay lalo pang tumimo, umugat sa spirito mo hanggat hindi ka na naluloko ng kaaway, hanggat hindi ka na niya dinadaya at hindi ka na niya kayang gulatin o takutin sa mga karamdaman na ito. Amen? So, sa hapon pong ito, tayo po ay patuloy na dadako sa communion. Kung mayroon po kayong mga communion element, mag-communion po tayo. Alalahanin po natin na dahil sa kanyang kamatayan, sabi ng salita ni Lord, sa mga latay ni Jesus, kayo ay nagsigaling na. At dahil sa kanyang dugo, tayo ay may bagong tipan. Wow! Hindi lang tayo may benepisyo po, kundi mayroon pa tayong covenant. Hindi po ba? Grabe namang benepisyo talaga to ng krus ng Kalbaryo. Grabe. Package deal, di ba? 100%. Hindi ka lang mayroong kaligtasan, kagalingan, kundi may tipan ka pa. So alalahanin po natin, kunin po ninyo yung inyong mga communion element at tayo po ay mag-communion. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa oras na ito, sa mga salita mo. Salamat Lord na ang kalooban mo ay kagalingan. At salamat, sabi ng Psalm 103, 2 and 3. Huwag naming kalimutan ang mga benepisyo na binigay mo na sa amin. Benepisyo ng kapatawaran, benepisyo ng pagpapatawad, benepisyo ng kaligtasan, at benepisyo ng kagalingan. Salamat Panginoon, aangkinin namin to araw-araw na ang dadaloy sa aming mga dugo
ay ang dugo ng Panginoong Hesus, ang kalusugan at kagalingan ng Panginoon. Lord, salamat. Kami mabubuhay sa tagumpay araw-araw. Salamat sa iyong katawan na dahil sa katawan ni Jesus, kami ay gumaling na. Sa mga latay ni Jesus, kami ay nagsigaling na. At inaalala ko sa oras na ito, lahat ng nanunood, lahat ng makakarinig nito, inaangkin ko, I declare healing, divine healing over their bodies. In the name of Jesus Christ, I command, be healed in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. I command healing over your body in the name of Jesus Christ. Ikaw ay pinagaling na sa mga latay ni Jesus dahil ito ay benepisyo na ibinibigay sa iyo ng Panginoon 100% in Jesus' name. At Lord, salamat din po sa dugo ng Panginoong Jesus. Salamat sa tipan ng tagumpay, pagpapala, biyaya, kaligtasan at kagalingan. Lord, we thank you. We honor you today. In Jesus' name, amen and amen. Kainin po natin. Inumin po natin ang saro. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Korabashika yarabaha yarabaki yarabaha. Kuyarabaha. Kuyarabaha. Kuyarabaha shiki yarabaha. Kuyarabaha shiki yarabaha. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Patuloy po kaming magtitiwala at mananampalataya sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo ay hindi na namin kailangang dagdagan pa upang kami ay mapatawad sa aming kasalanan. Hindi na namin kailangang pahirapan pa ang aming mga sarili, kundi Panginoon, kami lamang ay mananampalataya, paniniwalaan ang ginawa mong kaligtasan, kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na dahil doon kami ay pinatawad mo sa lahat ng aming kasalanan at kami ay pinagaling mo sa lahat ng uri ng sakit. Salamat, Panginoon. Aalalahanin namin at hindi namin kalilimutan lahat ng benepisyo 100% na ibinigay mo na sa amin. Lord, we thank you, we honor you today, O God. Kura basika rabaki rabasyan rakiyaraha. And I plead the blood of Jesus Christ sa lahat ng nanunood, sa lahat ng mga pamilya, Lord, sa lahat ng makakarinig nito. I speak blessing upon their lives, Lord God. I speak salvation. I speak healing over their bodies, Lord. I speak deliverance, Lord. In the name of Jesus Christ, O God. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihang loob, sa iyong compassion sa aming lahat. Salamat po, Panginoon. Naway sa buong linggong ito, kami ay hindi magdadaig ng anumang uri ng sakit, kundi kami magtatagumpay laban sa anumang uri ng sakit, sapagkat pinagtagumpayan mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa assurance na kayo ang mismo nagsabi, huwag naming kalimutan ang mga benepisyo na ibinigay mo po sa amin. Lord, we thank you, we honor you today. We give back all the glory and praises to your name, O my Lord. Kurabashikayarakhayaramakiyaraha. Purihin ka po, Ama. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Salamat po sa panunood. Next week po, part 2 po tayo para po lalo pa nating maintindihan bakit po ang will ni Lord ay kagalingan sa ating katawan. Amen. So God bless you all. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless.